I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 36. Pumasok si Kenneth Wu sa ginintoang pribadong silid at tumingin, at nalaman na ang tinatawag na pribadong silid ay napakalaki, na may marangyang palamuti at lahat ng bagay na maya-alok nito. Nakakatakot ang luho. Siyempre, hindi siya interesado sa mga ito. Nang lumabas siya ng pribadong silid, nakita niya si Alfred Chen na natatakot na naghahanda para tumakas mula rito. Tumigil ka. Sumigaw si Kenneth at lumakad papunta sa harapan ni Mr. Alfred Chen. Naaalala ko ang sinabi mo noon, hanggat makapasok ako sa ginintoang pribadong silid na ito, kakainin mo ang lahat ng basura sa bulwagan. Mali ako. Kinagat ni Alfred Chen ang kanyang mga ngipin at isinandal ang kanyang ulo bilang pag-amin. Akala ko maliit na karakter lang ang hillbilly sa tabi ni Mr. Jeff Liu, gusto ko siyang sirain at ipahiya. Dahil dito, hindi niya inaasahan na ang tila hamak na country boy ay may hindi kilala at misteryosong background, at kahit ang may-ari ng Global International Club ay hindi nang ahas na saktan siya. Matapos malaman ang karanasan sa buhay ng kabilang partido, puno siya ng panghihinayang at takot. Bakit ka natulala? Simulan mo na yung performance mo. Sinipa ni Kenneth ang basurahan at naiinip na hinimok. Be forgiving and forgiving, sana palayain mo na ako. Ibinaba ni Alfred Chen ang kanyang katawan at dignidad, na nagmamakaawa. Gusto mo pakainin kita? Hindi, ako. Hindi ito sinira ni Alfred Chen sa simula, kaya bakit siya bulag na gusto niyang guluhin ang batang ito? Alam niya na hanggat nag-utos si Kenneth, ang mga bodyguard na iyon sa ilalim ni Mr. Brandon Lin ay susunggaban siya at maglalagay ng basura sa kanyang bibig. Sa sandaling kumalat ang insidente ng pagkain ng basura, natatakot ako na magiging mahirap na makihalubilo sa komunidad ng negosyo ng loose house sa hinaharap. Sa pagmamadali, dinilaan na lamang niya ang kanyang mukha at humingi ng tulong kay Jeff Liu. Mr. Liu, mangyaring makipag-usap ng mabuti sa iyong kaibigan at hayaan na niyang pakawalan ako. Mr. Chen, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng isang araw ng pagyuko ng iyong ulo. Nang makita ang mababa at mahinang pakiusap ni Alfred Chen, nakaramdam ng ginhawa si Mr. Liu. Pinipigilan ako ni Alfred Chen dati, pero ngayon hinayaan ko siyang bumalik sa isang round. Hanggat kayang bitawan ako ng kaibigan mo, hindi nakita kakalabanin sa hinaharap. Nagpatuloy si Alfred Chen sa pagsusumamo. Okay, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Bago makapagsalita si Jeff Liu, hindi napigilan ni Kenneth na magsabi ng kakaiba, kung maglakas loob kang saktan muli si Uncle Jeff, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. They're not there. Labas na. Naiinip na sigaw ni Kenneth Wu. Noong una, gusto ko lang tulungan si Uncle Jeff na turuan si Alfred Chen. Ngayong naabot na niya ang kanyang layunin, hindi na kailangang magpatuloy. Aalis na ako dito. Walang pakialam si Alfred Chen sa babaeng kasama sa likod niya, tumakas ito sa takot. Sinulyapan ng babaeng kasama si Kenneth, nanliit ang kanyang leeg sa takot, at tumakbo na rin palabas sa takot. Hinahabol si Alfred Chen, naglakad si Kenneth kay Tio Liu. Tito Liu, huwag kang magpaapekto sa nangyari kanina, ituloy natin ang paglalaro. Sinulyapan ni Mr. Jeff si Kenneth na may kakaibang tingin, at sinabing may emosyon, ang nakatagong lakas ay lampas sa aking imahinasyon. Noong nakita ko ito ngayon, nakita kong kamangha-mangha ang kapangyarihan ng batang ito, at ang kapangyarihan sa likod nito ay maaaring mas mataas kaysa sa kanya. Tito Jeff, hindi ako kasing komplikado ng iniisip mo. Mapait na ngumiti si Kenneth at umiling, at aktibong binago ang paksa, ano ang susunod na kasiyahan. May underground boxing ring sa club, gusto mo ba itong laruin? Hindi napigilan ni Jeff Liu na magmungkahi. Sige. Walang anumang komento si Kenneth. Anyway, higit sa lahat ay dumating siya upang samahan si Tio Jeff ngayong gabi, at hindi mahalaga sa kanya kung ano ang kanyang nilalaro. Nakangiting sinabi ni President Lin sa gilid, gusto ninyong dalawa na pumunta sa boxing ring, ako ang manggenguna, pakiusap. Gumawa ng pakiusap si Mr. Brandon Lin at pinona ang dalawa patungo sa underground boxing arena. Napakalaki ng basement, at maraming panauhin ang nagtipon dito, nanunood ng isang mabangis na laban sa boxing. Sa larangan ng boxing, dalawang malalakas na lalaki ang desperadong naglalaban. Sobrang intense ng eksena kaya paulit-ulit na naghiyawan ang mga manunood. Isa sa mga lalaking may tato ay malubhang nasugatan at paulit-ulit na binaligtad ng kanyang mga kalaban.
Duguan na siya, pero hindi pa rin sumusuko, paulit-ulit na tumayo kasama ang kalaban. Habang pinapanood ang eksenang ito sa entablado, ang mga mata ni Kenneth ay kumikislap ng ilang beses, at ang kanyang puso ay bahagyang naantig. Matagal na panahon na rin simula nang makakita ako ng ganoong kakulit na lalaki. Ang matibay na kalooban na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magbigay ay kahanga-hanga. Ano ang pangalan ng lalaking may tato? Tumitig si Kenneth sa stage at hindi maiwasang magtanong kay Brandon Lin. Logan. Matapos itong sagutin ni Mr. Lin, naguguluhan niyang sinabi, Mr. Wu, may problema ba? Wala. Tumango si Kenneth at hindi na nagsalita, patuloy na nag-e-enjoy sa boxing match sa court. Makalipas ang kalahating oras, natapos ang boxing match at ang lalaking nagngangalang Logan ay natalo sa kanyang kalaban at bumagsak sa lupa. Ang namamahala sa boxing ring ay isang masungit na lalaki na may balbas. Lumapit siya at marahas na sinipa si Logan. He cursed, sayang naman. Anong silbi ng pagpapalaki sayo? Tiniis ni Logan ang matinding sakit sa kanyang katawan at hindi nagsalita, kahit na siya ay malubhang nasugatan, umasal pa rin siya na parang hiyawan. Halika dito, itapon mo sa akin itong basura. Sumenyas ang magaspang na lalaki at inutusan ang bodyguard sa likod niya. Oo. Matapos tumugon ang dalawang bodyguard, naghanda silang kumilos laban kay Logan. Itigil mo yan. Lumapit si Kenneth, sinulyapan ng pagod na si Logan, at nakipag-usap sa magaspang na lalaki, sa palagay ko ay nasugatan siya ng husto, ito ay mas mabuti kaysa. Roll. Ang masungit na lalaki ay napakarahas, tinitigan siya at nagmura, ang iyong anak ay hindi karapat-dapat dito, umalis ka rito. Ako lang. Naghahanap ka talaga ng usok. Ang bastos na lalaki ay walang pasensya na magsalita ng walang kaparerekon, at itinaas niya ang kanyang kamao at gustong patuyuan si Kenneth. Tumigil ka. Biglang may malakas na sigaw, at ang takot na magaspang na lalaki ay nagmamadaling binawi ang kanyang mga kamao. Hindi ibang tao ang gumawa ng marahas na inumin, kundi si Mr. Brandon Lin, ang may-ari ng Universal Club. Ang masungit na Han Dynasty ay yumuko ng malalim kay Mr. Lin at maingat na nagtanong, Mr. Lin, anong mga tagubilin ang mayroon ka? Kaibigan ko si Mr. Wu. Itinuro ni Brandon si Kenneth at ipinakilala ang magaspang na lalaki, na may malamig at malupit na tono. Ano? Gulat na gulat ang mukha ng masungit na lalaki, at tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kaibigan pala ng amo ang bulgar na batang ito sa kanyang harapan. Napakadelikado niya ngayon lang halos magkagulo. Nagulat si Taguro, at nagmamadaling humingi ng tawad kay Kenneth sa takot, pasensya na, hindi ko lang kilala si Taishan, at nasaktan kita. Ayos lang. Kinaway-kaway ni Kenneth ang kanyang kamay at itinuro ang naghihingalong si Logan sa lupa, labis akong interesado sa taong ito. Paano kung ibigay siya sa akin? Ito. Ang magaspang na lalaki ay hindi sabik na sumagot, ngunit tumingin kay Brandon na may ganoong uri ng pagtatanong. Dahil naruroon ang amo, hindi na niya ito turn para tumawag. Mr. Wu, bakit ka interesado sa boxer? Hindi maiwasan ni Brandon na tanungin ang kanyang mga pagdududa. Ang mga normal na lalaki ay interesado sa mga babae, ngunit si Mr. Wu ay tila iba at interesado sa gayong boksingero. I think this person is very special. It is a rare good material. Perfunctorily sinabi ni Kenneth at muling nagtanong na ibibigay mo ba siya sa akin o hindi. Oo naman. Masiglang tumango si Brandon Lin at ngumiti para pakiusapan, huwag mong sabihing boksingero lang, kahit gusto mo itong boxing field, ibibigay ko pa rin ito sa iyo. Kabanata 37. By the way, tulungan mo akong dalhin siya sa People's Hospital. Ilang beses na tinitigan ni Kenneth ang inaantok na si Logan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang mga mata kay Brandon Lin. Walang problema. Tumango si Brandon, at agad na inutusan ang kanyang entourage na dalhin si Logan, na malapit nang mawalan ng malay, sa ospital. Salamat. Matapos siyang pasalamatan ni Kenneth, iniwan niya ang underground boxing ring kasama si Tio Leo. Saglit na naglaro ang dalawa sa club, at wala itong kabuluhan, kaya naghiwalay sila ng landas. Pagka-uwi, pumunta muna si Kenneth sa banyo para maligo, at pagkatapos ay pumasok sa study room para magbasa. Kamakailan, nagbasa ako ng maraming mga libro tungkol sa futures, na naging dahilan para muling interesado siya sa futures market.
Pagkatapos ng panahong ito ng pagbabasa at pag-aaral, gumawa siya ng malaking pagbabago sa futures market at nagpas siyang maglaro muli ng futures. Ang oras na ito ay iba sa huling pagkakataon. Hindi siya bulag na namuhunan. Bago pumasok sa merkado, nagsagawa siya ng maraming pagsusuri at paghahanda, at ang mga guhit ay ginugol ng maraming beses. Abala siya hanggang hating gabi bago siya naghanda bago pumasok sa market. Upang masubukan ang pagiging epektibo ng pag-aaral sa panahong ito, direkta akong nag-invest ng 15 milyon para bumili ng futures nang hindi nagtatakda ng stop loss point. This time normal na ang mentality niya. Hindi siya nasasabik gaya ng bumili siya ng futures sa unang pagkakataon. Humiga na siya pagkatapos bumili. Nang muling buksan niya ang computer kinabukasan, bagamat hindi ito sineseryoso ni Kenneth, nanlaki ang mga mata niya nang makita ito. Hindi niya akalain na 3 beses na pala tumalon ang futures na binili niya kagabi. Ngayon ay mayroon na siyang net profit na higit sa 30 milyon. Sa pagtingin sa mahabang string ng mga numero sa account, itinaas ni Kenneth ang kanyang bibig, kumukulo ang kanyang dugo sa pananabik. Fuck! Hindi ko inasahan na ang futures market ay kumita ng ganoon kabilis, at hayaan ang kanyang kayamanan na lumago ng labis sa magdamag. Tila napakabisa ng pagbabasa at pag-aaral sa panahong ito. Ang kanyang kakayahan sa pagsusuri ng subjective sa futures market ay napakalakas, na siyang pangunahing kadahilanan para kumita siya ng pera. Siyempre, malaking bahagi rin ang swerte. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay tulad ng futures ay haka-haka. Dahil sa tuwa, nagmamadaling nag-cash out si Kenneth at nag-delist. Naiintindihan niya na ang ganitong bagay ay mabuti para sa casual na paglalaro, huwag magpakasawa dito, upang hindi maging addict. Pagkatapos kumain ng almusal, pumunta si Kenneth sa City People Hospital at nakita niyang gumagaling na si Lapgen at nag-iimpake na siya at naghahanda para ma-discharge. Kamusta ka? Pagpasok sa ward, sinulyapan ni Kenneth ang masiglang si Logan at umupo sa tabi ng kama. Ang Logan mismo ay walang anumang malalaking problema. Siya ay pisikal na pagod nang masuntok niya ang isang tao kagabi, kasama ang ilang mga pinsala sa balat, bago siya nawala ng malay. Niligtas mo ba ako kagabi? Tumingin si Logan kay Kenneth, na nagsasalita sa isang hindi magiliw na tono, kahit na may bahagyang pagtanggi. Ang pagtanggi na ito ay tulad ng likas na pagkamuhi ng mahihirap sa mayayaman. Ako ito. Tumanggaw si Kenneth. Huwag mong isipin na iniligtas mo ako, magpapasalamat ako sa iyo. Natapos magsalita si Logan, at umalis nang hindi lumilingon. Hindi nagalit si Kenneth sa saloobin ni Logan, at mahinang dumura, mukhang may hindi pagkakaunawaan ka tungkol sa akin. Humph! Nang madaanan si Kenneth, biglang huminto si Logan, sa mga mata ninyong mayayamang tao, laruan lang ang ating mga hamak na boksingero. Hindi mo naintindihan. Tumayo si Kenneth mula sa upuan at lumapit kay Logan, sa aking paningin ay hindi ka laruan, ngunit isang matigas na tao na may mga butong bakal. Ito ba? Nanlamig ang mga mata ni Logan, at bigla niyang ibinato ang kanyang kamao sa mukha ni Kenneth. Ang suntok na ito ay nakakagulat na mabilis at malakas, at isang malakas na hangin ang napilitang makalampas. Sa sandaling pumutok ang kanyang kamao, nang inig ang puso ni Kenneth, at agad siyang binalot ng takot, naramdaman ang hininga ng kamatayan na hindi pa niya naranasan noon. Ngunit hindi siya umiwas, nakatayo pa rin sa kinatatayuan, nang hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Ang matigas na hangin na nagmumula sa kalaban ay nahawahan siya, at sa harap ng matigas na lalaki na ito, hindi siya natatakot sa kamatayan. Humampas ang malakas na hangin, at sa wakas ay nanatili ang kamao sa harap ng ilong ni Kenneth. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Tila nabigla si Logan sa aura ni Kenneth, bahagyang nagkontrata ang kanyang mga mata. Simula ng debut niya, wala pa akong nakitang lalaking kasing kalma niya sa harapan niya. Siya ang hari ng mundo na may pambihirang aura, at hindi siya nagpanik sa harap ng biglaang panganib. Takot sa kamatayan. Itinikom ni Kenneth ang kanyang bibig at ngumiti, walang sinuman sa mundong ito ang hindi natatakot sa kamatayan, at ako ay walang pagbubukod. Kung ganoon bakit hindi ka nagtago ngayon lang? Magtago ka, matatalo ako. Bahagyang itinaas ni Kenneth ang kanyang ulo, mayroon akong pagkakatulad sa iyo, ni sa inyo o ako ay hindi madaling umamin ng pagkatalo. Ito ba? Ibinaba ni Logan ang kanyang kamao, medyo nanlambot ang kanyang mga mata, mukhang iba ka sa ibang mayayaman. Sa oras na ito, iniwasan niya ang kanyang pagbabantay, at lihim na nagkaroon ng kaunting pabor at pagtitiwala kay Kenneth.
Bakit gusto mong maging boxer? Naglabas ng sigarilyo si Kenneth at inabot ito kay Logan, at kasabay nito ay nagsindi siya ng isa. Nagsindi ng sigarilyo si Logan, dahan-daang naglakad patungo sa bintana, huminga at nagsabi, upang magamot ang kapatid ko, maaari lang akong kumita sa pamamagitan ng pagsuntok. Pagdating sa kapatid niya, mas mahina siyang magsalita. Ano ang sakit ng ate mo? Obstructive anemia. Ang sakit na ito ay mahirap gamutin, ngunit maaari kang makatiyak. Makikipag-ugnay ako sa pinakamahusay na mga ospital at mga eksperto upang gamutin ang iyong kapatid. Si Kenneth ay humigop ng ilang higop at piniga ang sigarilyo sa kanyang kamay. Matagal na akong hindi naninigarilyo at bigla akong nakaramdam ng hindi komportable. Gusto mo bang itali ako sa ganitong paraan at hayaan mong suntukin kita? Kumunat ang noo ni Logan at malamig na nagtanong. Nag-iisip ka masyado. Itinaas ni Kenneth ang kanyang ulo at sumulyap kay Logan, at sinabing, mula ngayon, malaya ka na, kaya hindi mo na kailangang sumuntok pa. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at naglakad palabas ng ward. Tumigil ka. Nanlaki ang mga mata ni Logan, at hindi niya maiwasang magtanong, bakit mo ako tinutulungan? Ikaw ay isang matigas na tao na may gulugod, na tumangging aminin ang pagkatalo at hindi natatakot sa kamatayan. Hinahangaan ko sila. Ang mga tulad mo ay dapat na gumawa ng higit pa at hindi maaaring makulong sa boxing ring. Matalino ang mga salita ni Kenneth Wu at napakasinsero ng kanyang tono. Ito ang kanyang katotohanan. Mula sa unang tingin kay Logan sa entablado, naramdaman niya na ang lalaking ito ay isang plastic na materyal, at sinasadya niya itong dinala. Ayos ito. Pinisil ni Logan ang sigarilyo sa kanyang kamay, wala nang iba, sa iyong mga salita, ako si Logan ay natakot sa buhay na ito, at handa akong sundin ito hanggang sa kamatayan. Siya ay puno ng pagnanasa, ngunit nalulumbay at ayaw. Simula pagkabata, walang nakaka-appreciate sa kanya. Sa mata ng mayayaman, isa lang siyang laruan na kayang manuntok. Walang sino man ang tumanggap sa kanya bilang isang tao. At ang mga salita ni Kenneth ay tila nakaantig sa sakit sa kanyang puso, na nagpapahintulot sa kanya na mahanap ang kanyang espiritual na kabuhayan. Ang pangalan ko ay Kenneth Wu. Mula ngayon, magiging magkapatid na tayo. Magsisikap tayong magkasama. Lumapit si Kenneth at tinapik ng malakas ang balikat ni Logan. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at kagalakan na hayaan ang isang matigas na lalaki na iyuko ang kanyang ulo. Kuya! Iniangat ni Logan ang kanyang mga kamay at sumigaw. Ang malaking kapatid na ito ay ang kanyang pagsuko kay Kenneth. Para sa taong katulad niya, kahit napatayin mo siya o patayin, hindi mo siya pwedeng iyuko. Kung pinaamo mo siya, mahuhulog siya sa iyo. Mabuting kuya. Tinapik ni Kenneth si Logan sa balikat, ang pangunahing prioridad ngayon ay ang pagalingin ang sakit ng kapatid mo. Tatawagan ko ngayon ang ospital. Kabanata 38. Mabilis na nakipag-ugnayan si Kenneth sa pinakamahusay na mga ospital at eksperto, at ang sister ni Logan ay na-admit sa ospital para sa paggamot. Pagkatapos magtrabaho sa bagay na ito, tinawagan niya si Secretary Yasman at nagtanong tungkol sa sitwasyon sa driving school. Gamaan ang loob ni Kenneth nang malaman na maayos ang takbo ng usapin. Pagkatapos sumakay ng taxi papunta sa Fuyuan Restaurant, at pagkatapos ng hapunan kasama si Hannah Shen sa restaurant, magkasamang pumunta ang dalawa sa bagong driving school para maghanda para matutong magmaneho. Ang bagong driving school ay kabaligtaran ng Brilliant Driving School. Ito ay tinatawag na Tengde Driving School. Sinasaklaw nito ang isang lugar na higit sa 500 ektarya at kasing laki ng 10 makikinang. Ang Tengde Driving School ay hindi lamang may malaking site, ngunit mayroon ding maraming sasakyan. Mayroong 12-dosenang mga coach na tinanggap mula sa iba pang mga paaralan sa pagmamaneho. Sa simula ng pagkakatatag nito, ang Tengde Driving School ay isa ng higanteng driving school, na higit pa sa kabuuan ng iba pang driving school sa Luzhou. Sa oras na ito, may mahabang pila sa gate ng driving school. Narinig ng mga nagsasanay na ang bagong paaralan sa pagmamaneho ay libre upang matutong magmaneho, at lahat sila ay tumakbo upang mag-sign up, na humaharang sa tubig na nakapalibot sa driving school. OMG! Nakatingin sa napakagandang bagong driving school sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Miss Shen na mapabuntong hininga, napakalaki ng sukat na ito. 3 araw na ang nakalipas, ang lugar na ito ay isa lamang sa labas ng football field, ngunit ito ay ginawang malaking driving school sa loob ng 3 araw. Hindi naman talaga maliit.
Tumango si Kenneth bilang kasiyahan, lubos na nasisiyahan sa kahusayan sa trabaho ni Secretary Yasman. Ang babaeng ito ay karapat-dapat na maging kanang kamay na pinili ng matanda para sa kanya, at sa loob lamang ng ilang araw, napahanga niya ang driving school. Ito ba ang bagong driving school na pinag-investin mo? Ilang beses na tumitig si Hana sa driving school, at pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Kenneth. Tama. Galing. Kinagat ni Miss Hana ang kanyang bibig na may pagdududa, magagawa mo talaga ang anumang gusto mo sa pera. Hindi mo masasabi yan, maraming bagay ang hindi mo mabibili. Halimbawa, katulad ng katawan mo, kahit magbigay ka ng pera, natatakot akong hindi mo ibenta. Lumingon ang mga mata ni Kenneth sa paligid, at sa wakas ay nahulog ang kanyang mga mata kay Hana Shen. Naka-suspender skirt ang babaeng ito ngayon na medyo mas sexy at kaakit-akit kaysa dati. Makatitingnan si Kenneth. Pumunta ka. Bahagyang iginala ni Hana ang kanyang mga mata at pinagalitan, ikaw pa rin ang big boss sa kawalan, hindi ka seryoso sa buong araw. Biro lang, huwag kang magagalit. Hindi ako masyadong nag-iingat. Inilabas ni Hana ang kanyang dila at ibinaling ang kanyang tingin sa makikinang na driving school. Sa oras na ito, ang brilliant na paaralan sa pagmamaneho ay nasa estado ng pagsuspend. Hindi lamang ang coach ang na-coach ng Tende Driving School, kundi lahat ng mga estudyante ay dinala din. Ang kasalukuyang maluwalhating paaralan sa pagmamaneho ay may lamang isang walang laman na shell, at ang mga kawani ng pamamahala sa paaralan sa pagmamaneho ay nagpupumilit pa ring suportahan ito. Nang makita na ang driving school na dating isang red class ay napakabulok, hindi napigilan ni Miss Shen na mapabuntong hininga. Para sa isang malaking driving school, hindi ko inaasahan na ito ay masisira kapag ito ay nasira. Ito na ang katapusan ng pakikipaglaban sa akin. Tumangala si Kenneth sa kalangitan, kumikislap ang kanyang mga mata. Malas kung saktan kanila. Ang kasamaan ng langit ay maaari pa ring ipanganak, ngunit ang sariling kasamaan ay hindi mabubuhay. Bigla kong nalaman na grabe ka, halos parang demonyo. Kinapa ni Miss Shen ang kanyang mga braso, nagkukunwaring natatakot. Ano bang kinatatakutan mo, hindi nakita kakainin? Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag kang matakot, hayaan mong makita mo ang lagim ng dyablo. Nagkunwaring demonyo si Kenneth, at sumugod kay Hana Shen na may kahindek-hindek na mukha. Ang takot na babae ay lumiit at umatras at humingi ng awa, hoy, itigil ang paggawa ng gulo, itigil ito. Noong nag-aaway ang dalawa, isang lalaking may mahabang mukha na nakasuot ng sportswear ang lumapit kay Hana. Miss Hana, nagkataon lang, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Tumakbo ang mahabang mukha na lalaki at nakita ang mga mata ni Hana Shen na puno ng pagkakatulog. Ryan Shu. Nang makita ang lalaking mahaba ang mukha, nagmamadaling inalis ni Hana Shen ang kanyang ngiti, inayos ang ilang magulong damit, at ngumiti ng awkward, talagang. Nagkataon lang. Kaklase niya ang lalaking nasa harapan niya. Hinabol niya ito noon at kalaunan ay naging close-up boyfriend. Anyway, may mali sa style niya. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi natapos sa pagsasalita si Ryan Shu, at hindi nagtagal ay ibinaling niya ang atensyon kay Kenneth, oh, boyfriend mo ba ang batang ito? Siya. Gustong tanggihan ito ni Hana, ngunit pinutol siya ni Ryan Shu bago siya matapos magsalita, Miss Hana, masama pa rin ang paningin mo, paano ka makakahanap ng ganyang boyfriend na hamak? Ako at siya ay ordinaryong magkaibigan lang. Itinakip ni Hana Shen ang kanyang mga tainga at buhok, at nagpaliwanag na may awkward na ekspresyon. Ayaw niyang magkamali si Ryan, para hindi na bumalik at makipag-usap ng kalokohan sa mga besties ng mga kaklase na iyon at asarin ng mga ito. Miss Hana, don't lie to me. I saw you flirting with this kid just now. Kung hindi ka boyfriend, magkakaganito ka ba? Ah! Matapos marinig ang mga salitang ito, hindi na tumanggi si Hana. Kung patuloy kang tatanggi, hindi ba mapagkakamalan na siya ang klase ng water girl na nakikipaglaro sa mga lalaki? Nako, hindi maganda. Inikot ni Ryan si Kenneth, itinuro ang kanyang damit at sinabing, salvage ng mga paninda, higit sa 100, tama ba? 60. Pinagpag ni Kenneth ang kanyang casual na damit. Binili niya ito sa Dongcheng Corner dati. Bagamat hindi sulit ang pera, talagang komportable itong isuot sa katawan, higit na komportable kaysa sa mga damit na nagkakahalaga ng 10,000 dolyar.
Ang pagsusuot ng ganitong uri ng damit ay hindi pagpapanggap, para lamang ipaalala sa iyong sarili na huwag kalimutan ang orihinal na intensyon, kahit saan ka man pumunta, hindi mo dapat kalimutan ang orihinal na sarili. Puff! Hahaha. Nang marinig na ang mga damit ni Kenneth ay ilang dosenang yuan lamang, si Ryan ay tumawa ng marahas. Matapos tumawa ng mahabang panahon, hindi niya napigil ang tuya. Anak, damit para sa 12 dosenang mga dolyar, nahihiya kang sabihin ito sa pagkawala. Ahem. Umubo ng tuyong ubo si Hana, at sinabing may pangit na mukha, Ryan, nandito kami para mag-sign up at maghanda para sa pagsusulit ng lisensya sa pagmamaneho. Kung gayon, tama ka na hanapin ako. Pinunasan ni Ryan Shaw ang isang gwapong gupit, at sinabi sa desperado na paraan, ako ang vice principal ng Tende Driving School. Ikaw ba ang vice principal? Ibinuka ni Hana ang kanyang bibig sa pagkagulat, sa hindi inaasahang pagkakataon si Ryan Shaw ang magiging vice principal dito. Alam mo kung gaano ako kagaling. Then, alam mo ba kung sino ang nag-invest sa driving school mo? Siyempre, alam namin na ang boss namin sa likod ng mga eksena ay may apelyido na Wu, at ang kanyang solong pangalan ay Kenneth. Then, kilala mo ba ang amo mo? Siyempre, alam ko. Pinagpag ni Ryan Shaw ang kanyang hairstyle at ipinagmalaki, napakagandang relasyon ko sa aming amo. Tinatawagan ko ang aking mga kapatid, nakikipag-usap sa isa't isa, at nakikisaya sa mga babae kapag okay na ako. Nilinggan ni Hana ang kanyang ulo at sinulyapan si Kenneth, na nakangiti ng mapang-akit sa kanyang puso. Hindi pa rin nagbabago ang batang si Ryan Shaw, matanda pa rin siya at mahilig manloko. Ang amo ng driving school ay nakatayo sa kanyang harapan at hindi siya kilala, at ipinagmalaki kung gaano katibay ang relasyon sa amo. Sa totoo lang, hindi niya maiwasang makiramay kay Ryan at tahimik na nagluksa sa bata sa loob ng 3 segundo sa kanyang puso. Miss Hana, go! Isasama kita para mag-sign up at hahanapan ng pinakamahusay na coach para sa iyo. Matagal na nagyabang si Ryan bago niya maiwasang mambola kay Hana. Noong nakaraan, tinanggihan siya nang ituloy niya si Hana sa paaralan, ngunit wala siya noong panahong iyon. Ngayon ay iba na. Siya na ngayon ang representante na punong guro ng Tengde Driving School at nilalayo niyang samantalahin ang pagkakataong ito para salakayin si Hana. Sige. Hindi inilantad ni Hana ang pagkakakilanlan ni Kenneth, at naglakad patungo sa driving school kasama si Kenneth. Kabanata 39. Habang naglalakad palabas ng opisina, huminto si Ryan Shaw at sinabi kay Kenneth pabalik, anak, hindi ka kwalipikadong pumunta sa aming driving school para sa pagsusulit. Umalis ka. Bakit hindi ako qualified? Tanong ni Kenneth na may malamig na mukha. Hindi mo kayang bumili ng sasakyan kahit kunin mo ang driver's license, kaya lumabas ka at huwag mag-aksaya ng oras. Inip na ikinaway ni Ryan Shaw ang kanyang kamay, sabik na itaboy si Kenneth. Gusto kong makita ang principal mo. Sino ka sa tingin mo? Siyo kung gusto mo. Ikinawit ni Ryan Shaw ang kanyang kamao at naiinip na umungol, lumabas ka. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng opisina ng punong guro, at lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng salamin. Nang makita ang lalaking may salamin sa mata, si Ryan ay nagmamadaling humakbang paarap sa kanya upang pasayahin siya. President Lu, maaari mo lang akong sabihan na gumawa ng isang bagay, kaya hindi mo na kailangan pang lumabas ng personal. Nandito na si boss, lumabas ka agad para salubungin siya. Inaayos ni Thomas Lo ang kanyang salamin, hawak ang stand at nag-utos sa malalim na boses. Siya ang punong guro ng Tende Driving School, na responsable at namamahala sa lahat ng mga gawain ng driving school. Sige, mag-aayos ako ng lalabas para salubungin siya kaagad. Naging tense ang ekspresyon ni Ryan Shaw nang marinig niyang darating ang amo. At marami pang iba. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, biglang lumiwanag ang mga mata ni Thomas Lo, na nakatingin sa binata na nakatayo sa tapat. Ngayon lang ako nakatanggap ng tawag mula kay Boss Long. Narinig ko na ang big boss behind the scenes ay dumating sa driving school at hiniling na batiin siya. Kasabay nito, nag-post din si Boss Long ng picture ng big boss, na kamukhang kamukha ng binata sa kanyang harapan. Ilang saglit na tinitigan ni Thomas Lo ang binata, at pagkatapos ay kinuha muli ang kanyang telepono upang tingnan ang larawan. Mabilis niyang nakumpirma na ang binata sa kanyang harapan ay si Mr. Kenneth Wu, ang big boss behind the scenes. Natakot ang kanyang mukha, at nagmamadali siyang humakbang at yumuko para kumustahin, si Mr. Wu pala, welcome Mr. Wu.
Bago makapagsalita si Kenneth, hindi napigilan ni Ryan Shu na paalalahanan si Thomas Lo, Principal Lo, bakit ka tumatango at nakayuko sa isang pagong? Anong klaseng pagong? Napagalitan si Ryan Shu ni Thomas Lo at kanyang itinuro si Kenneth at ipinakilala, ito si Mr. Kenneth Wu, ang big boss sa likod ng driving school natin, mangyaring kumustahin ang ating amo. Ano? Siya. Siya ba ang big boss? Nanlaki ang mga mata ni Ryan at hindi kapani-pani walang bamuka ang kanyang bibig. Kalokohan, boss natin siya. Flop. Ang takot na mga binti ni Ryan ay lumambot at bumagsak sa lupa na parang putik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kilabot sa kanyang mga mata ay naging big boss behind the scenes. Itong si Nima ay gumagawa lang ng international joke. Bakit ang bata pa ng amo ko? Paanong ang big boss ay magbihis ng napakasama? Paano makakasama ng big boss si Hana Shen? Hindi mabilang na pag-aalinlangan ang tumama sa kanyang noo, na nagparamdam sa kanya na parang umiikot ang langit. Gustuhin man niyang maniwala o hindi, nasa harapan niya ang mga katotohanan. Ang hanggal na batang lalaki sa kanyang harapan ay ang kanyang amo. Buti na lang, niloko lang niya ang batang ito, pinahiya at hinamak ang batang ito, at pinagbantaan pa ang batang ito gamit ang kanyang kamao. Tapos na, this time napunta siya sa isang sakuna. Mr. Shu? Si the boss? Bakit ka nakahiga sa lupa? Bumangon ka dali. Hindi alam ni Thomas Lo kung ano ang nangyayari. Nang makita si Ryan na nakahandusay sa lupa, hinimok niya ito. Ako. Nais ding bumangon ni Ryan mula sa lupa, ngunit ang kanyang mga binti ay mahina sa sandaling ito, at ang malamig na pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Sa pagkakataong ito ay nasaktan ang malaking boss, ito ay isang malaking sakuna, at natakot siya sa pag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan. What a vice principal, it's really unreasonable to take advantage of the power and show off his might. Matigas ang ekspresyon ni Kenneth, at tinitigil niya si Ryan at pinagalitan. Boss, nagkamali ako, hindi ko kilala si Tazen, isa akong bastard. Noon lamang nakabawi si Ryan Shu, desperadong nagtapat at humingi ng tawad, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at gumawa ng ilang malalaking bibig. You're fired. Kinaway-kaway ni Kenneth ang kanyang kamay at naiinip na sinabi, huwag mo na akong makitang muli sa hinaharap, lumabas ka. Boss, ako. Nang makita ang tono ni Kenneth na determinado, bumaba ang ulo ni Ryan Shu, tumulo ang mga luha ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman pinagsisihan ito tulad ng ginagawa ko ngayon, ngunit nagpanggap lamang na pinilit sa harap ni Hana Shen, at nauwi sa miserableng wakas na ito. Kinailangan ng maraming mapagkukunan ng pananalapi upang maging deputy principal ng Tengde Driving School. Siya ay tinanggal ng big boss bago siya nagtrabaho ng 3 araw. Hindi pa naiisip ni Thomas ang sitwasyon hanggang ngayon, at sinubukan niyang magtanong, Mr. Wu, ano ang nangyayari? Iniinsulto ako nitong bastard at pinagbantaan pa ako ng kamao niya. Paliwanag ni Kenneth, itinuro si Ryan Shu na nakadapa sa lupa. Ano? Hired mo siya? Oo. Ibinaba ni Thomas ang kanyang ulo, malamig na pawis sa kanyang noo sa gulat. Ano sa tingin mo ang kinuha mo? Pwede ring pumasok sa driving school natin ang ganitong klaseng scum. Sorry boss, nagkamali ako. Itapon mo. Oo. Pinunasan ni Mr. Thomas ang malamig na pawis sa kanyang noo, at nagmamadaling pinaalis si Ryan Shu. Ayaw niyang magalit sa kanya dahil dito. Sa ganitong paraan, natangay si Ryan Shu mula sa driving school, na itinuturing na nag-aalis ng malignant na tumor para sa driving school. Ikaw ba ang principal ng Tengde Driving School natin? Tanong ni Kenneth sa malalim na boses habang may hawak na stand, hindi nawala ang galit sa mukha niya. Oo. Bahagyang tumango Mr. Lo, at maingat na nagpakilala, ang pangalan ko ay Thomas Lo. Hiniling sa akin ni Boss Long na patakbuhin ang Tengde Driving School. May mga plano ka ba? Plano kong mag-recruit ng mga estudyante ng libre muna, palawakin ang merkado, itaboy ang iba pang 10 driving school sa loose house sa isang dead end, at pagkatapos ay pagsamahin ang mga ito ng isa-isa. Si Thomas Lo ay napakaseryoso sa kanyang diskarte sa negosyo. Very good. Tumango si Kenneth bilang kasiyahan, ang mga estratehiyang ito ay kasabay ng kanyang mga ideya. Tila may ilang pakinabang ang principal na pinili ni Yasmin Long, hindi isang walang kwentang rice bucket. Tama iyan.
Naisip ni Kenneth ang napakatalino na paaralan sa pagmamaneho at hindi naiwasang magtanong, paano ang makikinang na paaralan sa pagmamaneho ngayon? Nadala tayo sa isang desperado na sitwasyon. Naniniwala ako na malapit na nilang hindi ito mahawakan. Darating sila at magmakaawa sa atin. Kumpiyansa nang umiti si Principal Lu sa kanyang mukha. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang lalaking nakasot ang nagmamadaling lumapit. Principal Lu, si Manfred Shaw from Brilliant Driving School is here with someone. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, dinala ni Manfred Shaw ang kanyang pamangkin na si Samuel Shaw at ilang iba pang executive ng driving school. Sa oras na ito, wala na ang kaiabangan Manfred Shaw at wala na rin ang pagiging dominante niya noon. Sa loob lamang ng 3 araw, mukha na siyang matanda at dekadente. Principal Lu, I made a special trip to negotiate with you this time. Dinilaan ni Mr. Manfred ang kanyang lumang mukha at ngumiti. Sakto lang nandito si President Shaw. Ipapakilala ko sa iyo ang boss natin. Itinuro ni Thomas Lu si Kenneth Wu sa tabi niya at ipinakilala, ito ang big boss sa likod ng aming Tende Driving School, Mr. Kenneth Wu. Sure enough, ikaw na naman. Nang makita si Kenneth, ang bibig ni Mr. Manfred ay iginuhit ng ilang beses, at ang kanyang lumang mukha ay agad na naging madilim at itim. Inisip ko kung ang behind-the-scenes hell ng Tengde Driving School ay nauugnay kay Kenneth Wu. Noon lamang siya nang ahas na kumpirmahin na ang lahat ay gawa ni Kenneth Wu, at talagang ang batang ito ang kumokontrol sa Tende upang harapin ang kanilang Brilliant Driving School. Kaya lang, hindi niya inasahan na ang lakas ng batang nasa harapan niya ay sobrang nakakamangha. 3 araw lang na itinayo ang bagong driving school, ay halos nagtutulak na ito sa kanilang kaluwalhatian sa isang desperado na sitwasyon. Kabanata 4 na po. Principal Shaw, anong silbi ng pagpunta mo sa Tende Driving School natin? Diretso ang tingin ni Kenneth kay Manfred Shaw, at ang tono ng pagtatanong ay kasing lamig ng yelo. Ako. Kinagat ni Manfred Shaw ang kanyang mga ngipin, pinigilan ang galit sa kanyang puso, dinilaan ang kanyang mukha at ngumiti, hindi ko kilala noon si Taishan. Sana ay itaas ni Mr. Wu ang kanyang kamay at palayain ang ating kaluwalhatian. Sa ngayon, kailangan niyang ibaba ang kanyang posture para mamagitan. Kaya lang, masyadong nakapipinsala ang mga pamamaraan ni Kenneth. Una, ang lahat ng mga coach sa kanilang driving school ay napoach, at pagkatapos ay ang mga estudyante ay sinipsip ng libre. Sa loob lamang ng 3 araw, ang kanilang napakatalino na paaralan sa pagmamaneho ay napunta sa isang mahirap na sitwasyon, at sila ay ganap na ngayong isinara. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na ang napakatalino na paaralan sa pagmamaneho ay unti-unting mawawala. Sa makatuwid, maaari lamang siyang tumakbo pababa upang ipakita ang kanyang kahinaan ngayon, umaasa na si Kenneth, ang batang ito ay maaaring itaas ang kanyang mga kamay. I told you 3 days ago that I will make you regret it if you offend, naniniwala ka na ba ngayon? Tumingin si Kenneth kay Manfred Shaw sa isang makaharing posture, ang kanyang buong katawan ay nangingibabaw. Paniwalaan mo. Kinagat ni Mr. Shaw ang kanyang mga ngipin, dinilaan ang kanyang mukha at muling nagsumamo, sana pabayaan na came ni Mr. Wu at hayaan tayong umatras. Paano ang mapayapang magkakasamang buhay? Sa oras na ito, si Manfred Shaw ay walang kaiabangan at dominante noon, at ngayon ay kartilago na siya. Not very good. I don't dance with scum. Ikaw. Ang mga lobby ni Manfred Shaw ay marahas na kumaibot, ang kanyang mukha ay mas pangit kaysa sa atay ng baboy. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tiniis ang galit, at muli ay pinilit na ngumiti, Boss Wu, ano ang gusto mo? Hayaan mong lumuhad ang iyong pamangkin sa lupa at humingi ng tawad kay Miss Hannah Shen, pinandilatan ni Kenneth si Samuel Shaw, na nakatayo sa likuran, at malakas na inutusan ni Manfred Shaw. Napakalakas daw ng boses niya at wala siyang puwang para sa negosasyon. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagligtas sa pagsisikap na sirain ang mahusay na paaralan sa pagmamaneho upang manindigan para kay Miss Shen, tulungan ang babaeng ito na labanan ang kawalan ng katarungan, at bigyan ng leksyon ang pamangkin ni Mr. Shaw. Ito ay sobra. Sinabi ni Manfred Shaw na may matigas na mukha, na hindi nasisiyahan, Boss Wu, hindi ako sang-ayon sa kondisyong ito. Magpalit tayo ng ibang kondisyon. Kung luluhod ang pamangkin sa isang babae sa publiko, hindi lang ito mapapahiya, kundi mapapahiya pa ang pamilya Shaw. Sa tingin mo bagulay lang sa market ito? Nakipag-bargain sa akin dito.
Agad na nawala ng pasensya si Kenneth at naiinip na nagbanta, hayaan mong lumuhad ang iyong pamangkin at humingi ng tawad kay Miss Shen, o hayaan ang iyong kaluwalhatian ang driving school ay ganap na nawala. Boss Wu, baliw ka talaga. Napaawang ang bibig ni Xiao at naging kahindik-hindik ang nakikita mo kasi yung kalupitan ko. Kapag ginawa ko yun, pati sarili ko matatakot. Tila kalmado ang tono ni Kenneth, ngunit may matinding pressure. Ang tono na ito ay nagpapahina sa kapaligiran lalo na. Hindi ganoon kadali para sa iyo na pumatay ng kaluwalhatian. Ang malaking bagay ay mamamatay ako kasama mo. Kinagat ni Manfred Xiao ang kanyang leeg at sumigaw, malaya ka, at malaya ako. Kukunin ko kasama mo, sino ang natatakot sa kanino? Sa tingin mo ba may ganitong lakas ka para ubusin ako? Baliw talaga ang anak mo. 3 araw. Iniunat ni Kenneth ang 3 daliri, sinabi ko na kung mawala ka sa loose house sa loob ng 3 araw, magagawa mo ito sa 1 araw. Ngayon, kung magagawa mong mawala ang ating kaluwalhatian, ibibigay ko ang iyong apelyido. Matapos umungol si Manfred Xiao, lumingon siya kay Samuel Xiao at sinabing, maaari mo itong ayusin. Mula ngayon, magbabayad ang coach ng 10 beses sa sweldo, at ang mga estudyante ay magsa-sign up ng libre. Nadiin na siya. Ngayon plano kong magsunog ng pera para makapasok at makipaglaban sa Tende Driving School. Kahit na mawalan siya ng kaunting balahibo ng manok, kahit na lumaban siya sa isda at mawala ang kanyang lambat, dapat niyang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang dignidad. Kahit na, nasira, niya si Kenneth, hindi niya hahayaang magtagumpay ang batang ito. Okay, I'll make arrangement. Kahit mamatay tayo ni Tenda, hindi tayo aamin ng pagkatalo. Binigyan ni Samuel si Kenneth ng masamang tingin, tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Dahil naghahanap ka ng kamatayan mag-isa, huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang telepono ni Yasmin Long, pagkatapos ay ibinaba ang tawag pagkatapos lamang ng ilang salita. Pagkatapos ng tawag, tumahimik ang eksena. Ang Tengde Driving School na pinamumunuan ni Kenneth ay kinakaharap na ngayon ang napakahusay na driving school na pinamumunuan ni Manfred Xiao. Ang dalawang paksayon ay tila nakikipaglaban sa isang malamig na digmaan, at ni isa sa kanila ay hindi tatanggap ng pagkatalo. Ang dalawang panig ay nakatayo sa isang pagkapatas ng mahigit kalahating oras. Tumakbo si Samuel Xiao sa gulat, sumisigaw mula sa malayo, Tito, hindi maganda, ang malaking bagay. Hindi maganda. Huwag kang magpanik, anong problema? Kalmado rin si Manfred Xiao at nag-aalalang tanong sa kanyang pamangkin. Ang aming mga nakaraang proyekto sa pamumuhunan ay nasa deficit at kami ay may utang na malalaking pautang. Pinilit ng bangko na bawiin ang napakahusay na paaralan sa pagmamaneho na aming ipinangako. Ngayon, higit sa 10 excavator ang naghuhukay para sa mga paaralan sa pagmamaneho. Paano ito nangyari? Matapos marinig ito, ang matandang mukha ni Manfred Xiao ay agad na naging madilim at itim, mas pangit pa sa atay ng baboy. Uncle, nasira ang industrial chain ng Xiao Group natin, at tumigil na sa pagpapautang ang mga major banks. Natatakot ang kumpanya na babagsak ito. Tumpak. Matapos marinig ito, ang katawan ni Manfred Xiao ay lumambot at bumagsak sa lupa na parang putik, at ang kanyang buong katawan ay agad na naging walang laman at nanghina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ang driving school na binuksan niya, at maging ang Xiao Group sa likod niya ay nasa panganib. Kung walang driving school, maaari siyang bumalik. Kung wala ang Xiao Group, siya ay ganap na mawawasak. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang ulo at itinoon ang kanyang tingin kay Kenneth, at nanginginig na sinabi, Ikaw, ginawa mo ba ito? Ako ito. Si Kenneth Wu ay mapagkunwari na tumingin kay, isang matibay na iskultura na parang bote. Ikaw. Ang mga pupil ni Manfred Xiao ay lumubog, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay mabigat na nakaguhit, ang kanyang ekspresyon ay naninigas bilang isang patay. Noon lang niya naintindihan kung gaano kalakas ang batang ito. Sa loob lang ng kalahating oras, hindi lang bumagsak ang kanyang brilliant driving school, kundi ang kanyang pamilya ay nadawit din. Pinagmamasdan ng malapitan si Kenneth, natakot siya gaya ng makita ang kamatayan. Hindi siya natakot sa sinuman sa kanyang buhay, hindi kailanman natatakot sa anumang bagay, sa pagkakataong ito ay talagang natatakot siya. Ang batang kaharap niya ay tila demonyo, maaari niya itong patayin anumang oras, at anumang oras ay maaaring masira ang kanyang pamilya.
Sinubukan ni Manfred Shaw ang kanyang makakaya na bumangon mula sa lupa at nahihirapang lumapit kay Kenneth Wu. Nang wala pang kalahating metro ang agwat niya, iniyuko niya ang kanyang mga paa at direktang lumuhad sa harap ni Kenneth. Never thought of kneel down to anyone, this time wala na siyang choice. Ang kanyang pagluhod ay nagulat sa lahat ng naroroon, at hindi niya inaasahan na si Manfred Shaw, na napakatigas pa rin ngayon, ay talagang luluhod sa sarili niyang pagkukusa. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.